sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Iba't ibang labor group magsasagawa ng Bonifacio Day protest ngayong November 30. Hataw Balita. Civilian convoy sa West Philippine Sea. Hindi papayagan ng Philippine Coast Guard o PCG na makaabot sa BRP Sierra Madre. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinalitang accounted na lahat ang mga Pinoy na naipit sa Israel-Hamas war. Hataw Balita. PBBM aalis ngayong Huwebes papuntang Dubai, United Arab Emirates para dumalo sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28. Hataw Balita. Magnitude 4.5 na lindol naramdaman sa ilang bahagi ng Camarines Sur. Hataw Balita. At science-based farming isusulong ng pamahalaan para mapataas ang produksyon ng inaaning palay at mabawasan ang importasyon ng bigas sa bansa. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Ginugunita ngayong Huwebes, November 30, ang ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ng ating bayani na si Andres Bonifacio na kinikilala ring ama ng Katipunan. Kasabay nito, inanunsyo ng iba't ibang labor group ang kanilang planong magsagawa ng kilos protesta sa Malacanang upang isigaw ang mga isyu ng manggagawa sa bansa. Kabilang na ang pagtaas ng take-home pay, pagkakaroon ng family living wage at ang pagbabalik ng isang pambansang minimum na sahod. Inaasahan na makikilahok sa kilos protesta ang mga grupo ng Kilusang Mayo 1 o KMU, Alliance of Genuine Labor Organizations, All Workers Unity, Bukluran ng Manggagawang Pilipino at ang National Confederation of Labor. Sa isang pahayag, sinabi ni Ed Laurencio, ang General Secretary ng Grupong Aglo, na masama ang loob niya sa ginawang pagbabago ng palasyo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Andres Bonifacio. Ayon naman kay Jerome Adoni, Secretary General ng Kilusang Mayo 1, ipaglalaban nila ang pagtataas sa sahod ng lahat ng kontraktual o regular na manggagawang Pilipino. Pagmamarcha ang naturang mga labor group mula sa pintuan ng Malacanang sa Mendiola at magtitipon sa Calao Avenue. Hataw Balita. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi nila talaga papayagan na makarating sa BRP Sierra Madre ang nakatakdang civilian convoy ng Atin Ito movement sa West Philippine Sea sa December 10 para magdala ng supply at regalo sa mga tropa ng pamahalaan at mangingisda. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kaligtasan at kapakanan ng mga ito ang pangunahin nilang isinasaalang-alang. Sinabi ni Tariela na kung lubhang delikado sa government forces ang paglalayag sa lugar, mas lalo na sa mga sibilyang nais dumaan sa lugar na inaangkindi ng China. Pakinggan natin ang pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. You can pass through the vicinity of Ayungin Shoal, but definitely BRP Sierra Madre is not your final destination. Alam naman ng publiko kung gaano kapanganib ito. The Chinese Coast Guard vessels, sigurado talagang magdi-deploy sila ng mas maraming barko dito together with the Chinese Maritime Militia. At sa presensya ng mga Chinese forces na to sa palibot ng Ayungin Shoal, at there's a high possibility na sasalubungin sila nitong mga Chinese Maritime Forces na to. Samantala, nakiusap na ang PCG na kung maaari ay pagkatiwala na lang sa kanila o di kaya ay sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre para matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, lubos naman silang nagpapasalamat sa akbang ng Atin Ito movement na makabahagi ng tulong at magpahayag ng pasasalamat sa mga nagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa WPS. On the part of the Philippine Coast Guard, pag-uusapan pa natin ang kaligtasan ng sasama dito sa Christmas convoy. Una sa lahat is yung vessels na gagamitin nila.
Dapat ito ay talagang intended na watercraft to carry passengers, no? Hindi natin pwede silang payagan na fishing vessel or sasakyang pangisdaan. They also need to seek permission from the Maritime Industry Authority to allow them to sail, no, from El Nido going to the West Philippine Sea. Hataw Balita. Pinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magandang balita na accounted ng lahat ng mga Pilipino na naapektuhan ng nangyaring gera sa Israel at Gaza. Pinalaya na rin kasi ang isa pang Pilipino na kasama sa mga hinostage ng Hamas militant group. Ayon kay Jimmy Pacheco, isa sa mga hinostage ng rebeldeng grupo nang sumalakay ito sa Israel noong Oktubre, hindi nito lubos sa kalain na makaliligtas pa siya ng buhay mula sa kamay ng Hamas militant group. Pinatay kasi ng mga ito ang kanyang inaalagaang employer kaya't hindi niya akalain na bubuhayin pa siya ng Hamas. Pakinggan natin ang pahayag ng overseas Filipino worker na si Jimmy Pacheco. Pumasok na kasi sila hindi na tumakis eh. Hindi ko na talaga akalain na bubuhayin nila ako kasi pinatay nila na yung alaga ko. Kung nasa city pa ako ng Gaza, wala na talaga akong pag-asang mabuhay at saka wala na akong pag-asang makabalik sa pamilya ko. Humugot ako sa unang-una sa Panginoon eh. Dasal ako ng dasal. Pangalawa sa mga anak ko, kaya ko to ako. Unang-una po ang Panginoon, papasalamat po ako sa Kanya. Pangalawa po, gobyerno po ng Israel, tinulungan po nila akong ilabas. Gobyerno po ng Pilipinas, sa embahada ng Pilipinas na nandito sa Israel. Tsaka lahat ng tumulong na ipagdasal sa akin na makalawas ako. Salamat po sa inyo, hindi po nga po kayo isa-isahin. Maraming salamat po. Samantala, pinalaya na rin ng mga rebeldeng grupo ang isa pang Pilipino na kasama rin sa binihag ng mga ito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ligtas nang nakabalik sa Israel ang ating kababayan na si Noraline Babadilla, ang ikalawang Pinoy na hinostage rin ng Hamas. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Israel na tumulong para sa ligtas na pagpapalaya kay Noraline, pati ang mga gobyerno ng Egypt at Qatar upang makalaya ang ating kababayan at iba pang mga binihag. Hataw Balita. Aalis ngayong Huwebes, November 30, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Dubai, United Arab Emirates para dumalo sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28. Ipinanawagan dito ng Pangulo sa mga nasyon ang kanilang commitment sa climate change mitigation programs, partikular na ang ukol sa financing at ilang mahalagang usapin ukol sa pagbabago ng klima. 5 climate change adoption projects ang naaprubahan para sa ilang lokal na pamahalaan na may kabuang halaga na 539.44 million pesos. Pangunahing susulong ng Pangulo sa COP28 ang Loss and Damage Fund na inaasahang manggagaling sa mga kontribusyon ng mga malalaking bansa o pribadong sektora. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We will use this platform to rally the global community and call upon nations to honor their commitments, particularly in climate financing. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, hindi biro ang kinakailangang pondo ng Pilipinas para sa mga programa nito sa climate change. Pakinggan natin ang pahayag ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Unfortunately for us, this figure is in the trillions. We are not alone. Many of the small countries as well are also needing a great deal of assistance, both for adaptation and mitigation. Mahigit 140 heads of state, governments at royalties ang kumpirmadong dadalo sa COP28. Hataw Balita. At talakay na ngayong araw ng Huwebes, November 30 sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 5.768 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Pag-iisahin dito ang magkakaibang probisyon ng pambansang pondo sa bersyon ng Senado at House of Representatives. Si Senator Angara na chairman ng Senate Committee on Finance ang mangunguna sa Senate Contingent. Planong mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pondo bago magtungo sa Japan sa
sa susunod na buwan. Kahapon lumusot na sa Senado ang panukalang 2024 National Budget kung saan 21 senador ang bumotong pabor habang 8 naman ang tutol o wala naman ang tutol. Nag-abstain si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel bilang pagtutol sa pag-certify as urgent ng Pangulo sa budget kahit wala naman anyang emergency na kinaharap ng bansa para tugunan nito. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na Senators Juan Edgardo Angara at Coco Pimentel. Mahalaga ang pambansang budget, hindi lang pondo ang pinag-uusapan, mga plano at polisiya, minsan nga may nabubuksan na investigasyon. So I will not object anymore. I'll just make a manifestation of my continuing objection to the use of a presidential certification for the budget when I do not see any emergency or calamity right before us, which will be addressed by the certifications. Hataw Balita. Samantala, nais paimbestigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito'y matapos lumabas sa pagdinig sa Senado ang aligasyon mula sa ilang dating rebelde na miyembro umano ng Communist Party of the Philippines o CPP ang kongresista. Ibinunyag din ng mga ito na recruiter din umano ng New People's Army ang nasabing mambabatas. Isusulong din anya ng senador na amyendahan ang party list system law para hindi na umano maggamit ng mga miyembro ng mga rebeldeng grupo para makapasok sa Kongreso. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ng umano'y dating rebelde at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. What does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government. Sa isang pahayag, tinawag ng Kabataan Party List na sirang plaka at walang katotohanan ng mga paratang laban kay Representative Manuel. Hindi rin anila ito asal senador, kundi pag-aaksaya sa resource ng Senado at pag-abuso umano sa pondo ng taong bayan. Hindi rin anila investigasyon ang nais ni Senator De La Rosa, kundi witch hunt laban sa mga kabataan na nagbabantay sa mga programa ng gobyerno. Hataw Balita. Binalaan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kumandidato sa katatapos na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nabigong makapagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa itinakdang deadline kahapon November 29. Ayon sa COMELEC, hindi na nila palalawigin ang paghahain nito kahit na lumabas sa kanilang monitoring mula noong November 28 na nasa halos kalahating milyon pa lamang ang naghain ng SOSE kahit na nasa 1.414 million ang bilang ng mga nag-file ng Certificate of Candidacy noong BSKE. Bigyan diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi dapat ipagsawalang bahala ang paghahain ng SOSE dahil may katapat na parusa ito. Naglalaman ang SOSE ng kabuang ginastos noong eleksyon, mapasariling pera man o donasyon. Kailangan magsumite nito ang lahat ng kandidato na talo, nanalo o umatras man, pati na ang mga nagsasabing wala silang ginastos sa pangangampanya. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Again, inuulit natin, wala po tayong plano mag-extend ng pagpa-file ng SOSE sa buong bansa. Pag 2 beses kang hindi nag-file ng SOSE, yan po ay pwedeng maging ground ng perpetual disqualification to hold public office. Ano po ibig sabihin yan? Hindi pa pwedeng mahalal, hindi pa pwedeng ma-appoint sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan. Hataw Balita.
Pinag-aaralan ngayon ng Land Transportation Office o LTO na imungkahi sa Department of Transportation o DOTR na i-require ang rehistro sa mga electronic o e-vehicle na dumaraan sa mga pangunahing kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, base sa umiiral na regulasyon kapag nasa 25 kilometers per hour lamang pababa ang mga e-vehicle gaya ng e-bike at e-trike, hindi na ito kailangang irehistro. Bukod sa vehicle registration, nais rin ng LTO na ipatupad ang pagre-require ng driver's license sa mga e-bike o e-trike. Kinakailangan rin na hindi rin bababa sa 16 years old ang edad ng magmamaneho. Kung masyadong mabagal rin naman, lahat ang tala sa traffic. In fact, sa EDSA, may makikita tayong scooter riders. We are now proposing to DOTR a change of policy. It doesn't matter the speed in which you run, but the place where you run. And kung sa tabi lang ng bahay niya yan, okay lang yan. Pero oras na ilabas mo yan sa main thoroughfare, kailangan register yan. Ang planong ito ng LTO ay kasunod ng mga natatanggap nilang report ukol sa mga aksidente sa mga pangunahing kalsada kung saan madalas nasangkot ang mga e-vehicles. At dahil mabagal ang speed limit nito, may pagkakataon rin na pinagmumulan nito ng pagbagal ng traffic. Pagkakaroon umano sa susunod na linggo ng EDSICOM meeting ang LTO sa Department of Transportation kung saan imumungkahin nila sa DOTR ang nais nilang pagbabago sa mga polisiya para sa pagmamaneho ng mga e-vehicle. Hataw Balita. Kinumpirma ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na magpapatuloy ang dalawang reclamation project sa Pasay City. Ayon sa kalihim, napatunayan na sumunod sa kinakailangang requirements ang proyekto at dumaan din sa mga technical conference. Nilinaw ng DNR chief na ang kanila lamang trabaho ay mag-evaluate at mag-assess ng compliance. Ngunit ang lifting ng suspension ay nasa kamay na ng Philippine Reclamation Authority o PRA. Pakinggan natin ang pahayag ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. There were several technical conferences called because there were some findings and observations. And after they complied with what was required, documentation-wise, and then review-wise as well, overall, the DNR actually submitted a report, and they had, in fact, substantially complied. Hataw Balita. Isusulong ng pamahalaan ang science-based farming upang mapataas ang produksyon ng inaaning palay at mabawasan ang importasyon ng bigas mula sa ibang mga bansa. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Batay sa tala ng Department of Agriculture, nasa tinatayang mahigit 2 milyon ang mga agricultural worker o magsasaka na nasa sektor ng pagtatanim ng palay. At karamihan sa mga naturang magbubukid ay may mga edad na, kaya hinihikayat ng pamahalaan ang mga ito na makaakit ng bagong henerasyon na mahilig sa pagsasaka. Kabilang din ang mga researcher at mga innovator na kailangang mabaling sa pagsasaka ang hilig upang mapataas ang produksyon ng inaaning palay at matiyak ang seguridad sa pagkain ang bansa. Bunsod dito, sinusulong ng national government ang makabagong teknolohiya at makapagtayo ng mga agricultural infrastructure upang mapabuti ang produksyon ng bigas at mapataas ang supply ng binhi. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nasa pagmamadali ang gobyerno na mapalawak ang mga irigasyon at makapaglagay ng mga drying facility at iba pang infrastruktura na makapagpapaunlad ng produksyon ng bigas. Kasagutan din ito para mapababa ang importasyon ng bigas at matamo ang food security at kasapatan. Tinatayang nasa mahigit 2 milyong tonelada ang importasyon ng bigas. Batay din ito sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng tuloy-tuloy na rice value chain sa buong bansa na mararating lamang sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa pagsasaliksik. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita.
Pinumpiska sa isinagawang pag-iikot ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga itinitindang pailaw na walang Philippine Standard o PS marking sa isang tindahan ng malaking mall sa Divisoria. Bahagi ito ng ginagawang inspeksyon ng kagawaran ngayong papasok na ang holiday season. Ang PS markings ang sticker na inilalagay sa isang produkto na katunayan na dumaan ito sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards at ligtas itong gamitin ng konsyumera. Paliwanag ng DTI, masyadong mapanganib ang mga ganitong klase ng pailaw na walang PS markings dahil maaari itong pagmulan ng aksidente. Pakinggan natin ang pahayag ni DTI Secretary Alfredo Pascual. So wala lahat 'yon. So sa tingin natin meron siyang multiple violation, kaya bibigyan siya ng notice ng FTE, Fair Trade Enforcement Bureau natin sa DTI ng notice of violation. Binabantayan natin yung risk na yung kumbaga niya, kung Christmas light ang pinag-uusapan, mag-malfunction na alam naman natin sa mga nakaraang pagkakataon, mga nakaraang taon, may mga nare-report na fire ang pinagmulan ng Christmas lights. Yun ang iniiwasan natin. Samantala, binigyan ng DTI ng 48 hours ang may-ari ng tindahan upang pagpaliwanagin hinggil sa natuklasang mga produkto at kung bigo ang mga ito ay sasampahan sila ng formal na reklamo. Pinumpiska ng mga operatiba ang mga pailaw na walang PS markings, pero paliwanag naman ng isa sa mga sales lady ng tindahan, hindi na umano for sale at for disposal na ang mga nakitang pailaw ng DTI. Pakinggan natin ang pahayag ng sales lady ng naturang tindahan. Hindi rin naman namin alam yon. Tsaka akala namin okay lahat ng items. Then ngayon, nakita ng amo namin na meron palang ganun. Kasi last 2 years pa po yun na meron daw items na ganun. Then hindi siya binibenta ng amo ko. So binigay siya ng amo ko dun sa kasamahan namin before. Then tinanggal po yun eh. So hindi namin alam at hindi alam ng amo ko na siniksik niya pala dito. Hataw Balita. Sa iba pang balita, naramdaman ang magnitude 4.5 na lindol sa ilang bahagi ng Camarines Sur bandang alas 3:18 ngayong umaga po ng Huwebes, November 30. Naitalang intensity 4 ng pagyanig sa Naga City at Pili, habang intensity 3 naman sa Pasacao, Camarines Sur. Batay sa pinakabagong datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang origin ng lindol ay tectonic at nasa 7 kilometro ang lalim nito. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Camarines Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDR-RMC sa mga posibleng damage. Samantala, nito lamang alas 4:41 ng umaga, naramdaman ang magnitude 4.4 na lindol sa ilang bahagi ng Catanduanes. Hataw Balita. Oras alas 5:32 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Umakyat na sa siyamang nasawi bunsod ng pagtaas ng kaso ng dengue sa Tagum City sa Davao del Norte. Dahil dito, isinailalim na ng lokal na pamahalaan sa state of calamity ang lugar. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita. Isinailalim na sa state of calamity ang buong syudad ng Tagum sa Davao del Norte. Bunsod ito ng tuloy-tuloy na pagdami ng mga kaso ng dengue na naitala ng mga otoridad. Mula buwan ng Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng dengue sa nasabing lungsod. Nasa edad 10 at pababa ang karamihan sa mga pasyenteng nagkakasakit, habang umakyat na rin sa 9 ang nasawi matapos tamaan ng dengue. Ayon sa City Health Office ng Tagum, ang sunod-sunod na pag-ulan sa lugar ang isa sa mga dahilan sa pagdami ng kaso ng sakit. Sa ngayon, may mga barangay sa Tagum City ang sinasabing apektado na ng dengue outbreak. Nangunguna rito ang Visayan Village, Apocon at Mankilam. Kung magkalagnat at makaramdam umano ng pananakit ng ulo at mata, panghihina ng katawan at pagkakaroon ng rashes sa balat, ay agad nang kumonsulta sa pinakamalapit na health facility sa inyong mga lugar. The only and most effective way of combating dengue is yung pag-eliminate talaga ng breeding place. No? Daily yung activity na ginagawa natin. No? Yung community naman, tulungan nyo kami.
Protect yourselves at all times. Pwede kayong gumamit ng mga insect repellents, pwede kayong magpalagay ng mga screens, pwede kayong magsuot ng mga mahabang damit para maiwasan yung exposure sa mga lamok. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. 75 individual sa Bicol Region ang nahuli ng Police Regional Office 5 dahil sa mga paglabag sa ipinatupad na gun ban noong nakarang barangay at sangguniang kabataan elections. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Umabot na sa 75 ang hinuli ng mga otoridad dahil sa paglabag sa gun ban kaugnay ng isinagawang barangay at sangguniang kabataan election sa buong rehiyon ng Bicol na nagsimula noong August 30 at nagpatuloy hanggang November 29, 2023. Nakumpiska sa operasyon ng Commission on Election o COMELEC at Philippine National Police o PNP ang 71 assorted firearms sa loob ng gun ban duration. Pinakamaraming nakuha sa probinsya ng Masbate na may 36 na firearm, habang 14 naman sa Camarines Sur, 7 sa Albay, 6 sa Camarines Norte, 3 sa Catanduanes at 1 sa probinsya ng Sorsogon. Samantala, may naitala ring 23 na nakumpiskang deadly weapon at 634 na illegal ammunition ang nasabat sa iba't ibang operasyon ng mga otoridad. Nagresulta naman sa 74 na kaso ang naisampa sa korte at ang mga lumabag sa election gun ban ay naharap sa 1 hanggang 6 na taong pagkakulong. Kabilang din sa naging kabayaran ng kanilang paglabag ang hindi na pwedeng paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan at maging ang kanilang karapatan sa pagboto ng mga opisyal ng pamahalaan ay aalisin na rin sa kanilang karapatan. Pinuri naman ni Police Brigadier General West Raimundo Obinque ang magandang performance ng kanyang mga kapulisan sa Bicol Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Epektibo na sa darating na December 5 ang taas sahod sa Cordillera Administrative Region. Ang bagong inaprobahang minimum wage order ay magtataas ng 30 pesos sa arawang kita sa rehiyon ng Cordillera. Si Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Epektibo na sa December 5, 2023 ang bagong minimum na sahod sa Cordillera ay magiging 430 pesos na at dapat ilapat sa lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor, anuman ang kanilang posisyon, pagtatalaga o katayuan at anuman ang paraan kung paano binibigay ang kanilang sahod. Effective December 5, the new minimum wage for the Cordillera Administrative Region will now be 430 per day. An increase of 30 pesos per day. Nagpasya ang Cordillera Regional Tripartite Wage and Productivity Board na motu proprio na maglabas ng Wage Order Number Card 22 na nagbibigay ng 30 pesos na pagtaas sa pang-araw-araw na minimum na sahod para sa mga minimum wage earner. Gayon din ang RTWPB ay naglabas ng Wage Order Number RB Card DW05 na nagtataas ng buwanang minimum na sahod ng mga domestic worker o kasambahay ng 400 pesos. Makatatanggap na ang mga domestic worker sa rehiyon ng monthly rate na 4,900. So for purposes of computing 13-month pay, we have to consider again such an adjustment. Aside from fixing the minimum wage for minimum wage earners in the Cordilleras, the board was also able to issue a wage order for our kasambahays. The board increased the salary of kasambahays by 400 pesos per month. The salary used to be 4,500. Now it's 4,900.
Bagamat hindi sapat ang daily wage increase para sa ilang mga private employee, gaya ni na Juliet at Jingson dahil sa mataas na presyo ng bilihin at pang-araw-araw na pangangailangan, malaking tulong pa rin para sa kanila ang arawang dagdag sahod. Anila, makatutulong ito sa pamasahe at pambili ng esensyal na pangangailangan ng kanilang pamilya. Well, actually, maganda naman. Kasi kagaya ko, nanggagaling pa ako ng Itogon. So, 30 pesos, malaki na yon. Malaki na, pero hindi masyado. Kung pwede, mas bigger pa sana. Kasi nga pamasahin namin sa Itogon is, nagre-range tayo ng 30. So, balikan ko kasi 60. Masaya na madadagdagan ng 30 pesos kahit pa paano yung sa sahod, sa salary para pang dagdag sa mga mga gasto sa mga bilihin, gano'n. Kasi sa ngayon tumataas yung mga pamasahe, mga bilihin. Ipinaliwanag ni Department of Labor and Employment Cordillera Regional Director Nathaniel Lacambra na ang pagtaas ng sahod ay isang strategic response sa socio-economic indicators. Ibinahagi ni Lacambra na umikot ang RTWPB sa rehiyon upang ipunin ang damdamin ng iba't ibang sektor, ang apektadong labor management at iba pang stakeholders. Pagkatapos ng pag-ikot ng konsultasyon, umupo ang lupon upang pag-usapan ang mga resulta. Tinapos ng RTWPB ang Wage Order Number Card 22 at RB Card BW05 at isinumite sa National Wages at Productivity Commission para sa affirmation. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita. Inilunsad ng Albay Provincial Government ang Makabata Health Caravan sa Lalawigan. Kaugnay ang nasabing aktibidad ng pagdiriwang ng Albay Children's Day ngayong taon. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Naghatid ng serbisyong medikal ang Provincial Health Office sa mga kabataan mula sa iba't ibang local government units sa lalawigan ng Albay. Bilang pakikisa sa selebrasyon ng Albay Children's Day, nito lamang Lunes, November 27. Ayon kay PHO OIC Dr. Estela V. Zenit, kasama sa mga serbisyong medikal na hatid ay ang mga blood pressure test at medical consultation na nakasentro sa pagbibigay ng tamang nutrisyon at diet sa mga bata. Dagdag pa rito, mayroon ding mga gamot na pinamamahagi tulad ng vitamins at folic acid para sa mga dumalong women with reproductive health needs. Ayon kay Julian Obase Garcia, Safe Motherhood Program Coordinator, mayroon din sila mga dalang hygiene soap habang nagsasagawa rin ng counseling sessions on feeding practices para sa mga dumalong mga magulang. Mayroon ding libreng eye check-up at eye retraction na isinagawa sa panguna ni 3rd District Board Member Dr. Eva Josephine Ribaya. Ayon din kay Garcia, mas higit ang kanang focus sa nutrisyon bilang pakikiisa na rin sa pagdiriwang ng National Children's Month, gayon din ng Albay Children's Day na may temang nakapokus rin sa pagkamit ng well-nourished na pangangatawan ng mga bata. Nagbibigay rin sila mga ready-to-use food, partikular sa mga bata na may edad 10 pababa. Umabot sa mahigit 500 na mga kabataan na may edad 12 hanggang 15 taong gulang ang nabiyayaan ng mga serbisyo sa nasabing karavana. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Sinang-ayunan ng ilang mga magulang at mga guro sa Bulacan ang planong gawin ni Vice President Sara Duterte at kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon na gawing regular na tuwing Biyernes ang pagbabasa ng mga estudyante sa iba't ibang panig ng bansa. Layo ng nasabing programa na matutukan ang mga estudyante, lalo na ang mga nahihirapang magbasa para sila ay makapasa at magkaroon ng maayos na buhay. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Isa si Mary Jane Tolentino sa mga magulang sa Bulacan na aminadong nahihirapang magturo sa pagbabasa ng Pilipino at Ingles sa kanyang anak at pamangkin. Pandemic baby ang dalawa nitong alaga,
Kaya nang pumasok ang mga ito sa school ay hindi pa sila ganoong kabilis matutong magbasa. Labis nilang ikinatuwa nang malaman nila na ipatutupad ng Department of Education o DepEd sa darating na January 12, 2024 ang regular na pagbabasa para sa mga estudyante sa public school tuwing Biyernes. Dahil sa naturang programa, alam nilang mas matututukan na mahasa ang pagbabasa ng mga bata. Mas mahirap sa akin bilang magulang din na nung nag-pandemic, ako yung nagtuturo sa kanya, tapos may trabaho pa. Kaya mas pabor ako sa ganong idea ng Vice President natin. Dito sa school sila matututong magbasa. Po, every Friday pa. Kapag po natuto ka po magbasa, di ka po babagsak. Opo, tataas po yung grade. Sinabi naman ng ilang mga guro sa Bulacan na malaking tulong sa mga estudyante ang isasagawang programa ng DepEd. Tuwing araw ng Biyernes o Friday ay gagawin ang catch-up day kung saan ang mga araw ng pagbabasa ng mga estudyante ay tutuon para sa reading, health, values at peace education. Anila, ibang-iba ito kumpara sa dati sa ibang paaralan every quarter ng taon. Ang iba naman ay tuwing kailan lang din may schedule, depende sa oras ng estudyante. Ang kagandahan pa po nito, sa proseso po kasi habang nag-aaral yung bata, nakikita na po namin agad kung sino yung mga mahihina. So bago pa man dumating sa punto na babagsak sila, dahil dun po sa mga kakulangan at saka sa mga kahinaan, pumapasok na po yung iba't ibang mga gawain na para sa kanilang pagkatuto. Mula nga po dun sa salitang intervention, magi-intervene ka na bago pa man bumagsak yung bata, tutulungan mo na siya. Samantala, kaisa at suportado ng mga guro at paaralan sa Bulacan ang nais mangyari ng Department of Education na siyang nais ding magawa ni BP Sara. Layunin nito na matutukan sa pagbabasa ang mga estudyante nang sa gayon ay makapagtapos sila ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa matatag agenda ni Secretary Vice President Sara Duterte, ang kanyang programa na pagbabasa tuwing Biyernes simula sa January ay isang magandang tulong para sa mga mag-aaral upang mas lalong ma-enhance ang pagbabasa ng ating mga mag-aaral. Alam naman natin na tayo nagdaan sa pandemya at nagkaroon tayo ng pagkukulang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan sa may Northern Luzon. Magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Gayun din itong easterlies ay patuloy na umiiral naman dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Aasahan na magiging madalas pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at sa may Davao Region. At pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dyan dahil sa banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan, dulot ito ng easterlies. And sa ngayong umaga, meron tayo na mamataan ng mga cloud clusters sa may bahagi ng Mindanao, although hindi naman natin inaasahan na magtatagal ito at possible na maaari lamang magtagal hanggang mamayang tanghali. At meron ding cloud clusters sa may silangan naman ng Luzon at unti-unti itong papalapit sa ating kalupaan. At inaasahan na magdadala ito ng mga pag-ulan ngayong araw sa may bahagi ng Quezon at Bicol Region. Samantalang so far, wala pa rin naman tayo namamataan na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa pa rin chance na magkaroon tayo ng bagyo sa susunod na 5 araw. At para naman sa kalagayan ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, naasahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, gayon din sa may Apayao at sa may Isabela, dulot pa rin ito ng hanging amihan. At sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Cordillera at nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley, bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong may hinang pag-ulan ang aasahan, dulot pa rin ito ng hanging amihan.
At sa may Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partikular sa may Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, aasahan gayon din sa may Bicol Region, aasahan ng bagyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga tsansa lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms na mas magiging madalas sa may bahagi ng Quezon at Bicol Region ngayong araw. Agwat ng temperatura sa may Lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao ay 22 to 27, Baguio City ay nasa 17 to 25, Metro Manila 25 to 33, dito naman sa may Tagaytay 23 to 30, sa may Legazpi ay 25 to 32, at sa may Puerto Princesa at Calayan Islands ay nasa 26 to 32 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng panahon ngayong araw sa Kalahang Visayas at Mindanao, aasahan natin ang bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At magiging madalas ito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular sa may Eastern Visayas, Caraga at sa may Davao Region dahil naman sa pag-iral ng easterlies. Nag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dahil posible pa rin magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa may Iloilo at Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 26 to 33, Cagayan de Oro 25 to 32, at dito naman sa may Metro Davao at Zamboanga City ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands at gayon din sa may Ilocos Norte. Hanggat maaari ay huwag munang pumalaot dahil pa rin sa banta matataas ang mga pag-alon dulot ng hanging amihan. Inaasahan po natin na mamayang gabi ay magkakaroon na naman panibagong pagbugso ng hanging amihan, kaya aasahan na magiging mas mataas pa yung mga pag-alon dito sa may bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na mga oras. At ang haring araw ay sisikat ngayong 6:04 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:25 ng gabi. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Patrick Del Mundo. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, tukoy na ang dahilan ng pagkasawi ng pamosong elepante sa Manila Zoo na si Bishwa Mali o mas kilala bilang Mali. Sa press conference na isinigwa kahapon, November 29, sinabi ng Chief Veterinarian ng Manila Zoo na ang dahilan ng pagkamatay ni Mali ay bunsod ng congestive heart failure at cancer. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila Zoo Chief Veterinarian Henrich Patrick Peña Domingo. Unang bumungad sa amin yung pancreas, neoplastic, meaning matigas po siya at parang meron na po siyang cancer dahil po sa age niya. Marami po kaming, as we go on, nakita po namin yung mga nodules around the liver, pero yung liver naman po, wala namang problema. Yung kidney niya, though slightly inflamed, possible po dahil masyadong malaki, kaya po parang may pressure. Balot po ito ng taba. At the same time, nakita mo namin yung aorta, yung tubo, palabas ng kanyang puso. Ito po ay may makapal na taba na nakabara doon sa, maaari po yun ang giging cause ng pagkamatay niya, yung congestive heart failure. Pasado alas 3 ng hapon ng Martes nang pumanaw ang nag-iisang elepante sa Pilipinas. Isinailalim ito sa necropsy upang malaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Si Mali ay nasawi sa edad na 49 anyos. Hataw Balita. At sa atin namang shout out, happy birthday po sa aking kapatid si Lulu Ulubong. Ayan. At happy birthday din po kay Sisa Geraldine Daligos ng SOCC. At happy viewing to Rolando San Andres ng Pasita 2 Night Shift BPAT Desk Officer mula kay Wilfredo yan. At ganoon din pa-shoutout ng aking may bahay na si Glenda sa kanyang mga classmates sa St. Michael College of Laguna Computer Science Batch 97. At happy birthday din kay Brad Andy Pagayona, yung reporter natin dyan po sa Palawan.
at kay Louie Lipanya ng Nagcarlan, Laguna. At sa ating mga tagapanood dyan sa Facebook, si Melchor Go, Josnicia Tolentino, Pener Aliparo ng Cabuyao, Laguna at Ireneo Chamiso. At sa YouTube naman, andyan sila Emma Chikuhara mula Japan. Suki natin dyan sa Japan. Ganun din si Elena Yang from Sinfung, Taiwan. Rox Hernando ng Chicago, USA. Algo Jade Repolona, Cavite Central District. Georgie Bagay, Tagaytay. Ernesto Romares, Belinda Trinanes, John Edward Wiños ng San Pablo, Laguna. Higaya Alnas, JC Yama, Cavite Central District. At happy Sabbath anniversary din po kay Sis Belinda Apol Aquino. Ayan. At syempre po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At sa darating po na Lunes, December 4 na po, ang opening ng panibagong sesyon ng Mass Indoctrination ng MCGI sa ganap na ikapito ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 21, Talatang 24. Ang palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kanyang pangalan. Siya'y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.